Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na naman tayo mga kaibigan sa aking I-Spotted Podcast Edition. At syempre mga kaibigan, ako pa rin po yung mga kasama sa loob ng 30 minutes. Pagbigyan nyo na po ako, ibigay nyo na sa akin ang inyong mahalagang oras ngayong mga oras lamang na ito mga kaibigan. Dahil ngayong araw na to, meron na tayong makakapanayam, makakatalamitam. Ang lalim masyadong makakatalamitam. Meron tayong mga beauty queen at mga beauty queen and beauty kings. Ayan. Yun ang tawag sa mga lalaking nagpapageant, beauty kings. At syempre mga kaibigan, sila na pong bahala magpakilala ng kanilang mga sarili. Although kilala ko naman po sila para mas may dating. Syempre tawagin natin ang mga winners po naman ng Mr. and Miss San Mateo Rizal. Magandang araw sa inyo. Magandang umaga. Hindi alam ko. Magandang araw na lang. Magandang araw, sir. Okay. Alright, pakilala muna tayo. Unahin natin sa iyo. Hello po, I am Dwayne Jones Santa Maria and I am your Mr. San Mateo 2025. So, ayun, alright. I am Gian Rose Lamonte, your Miss San Mateo 2025 second runner-up. So, I'm Josiah Andre de Guzman, Mr. San Mateo Photogenic 2025. Oh, wow! Alam mo, pag photogenic, Josiah, ganda ng pangalan mo, parang Bible masyado, Oo. Maka-Diyos ka ba? Siguro po. Oo. Ayan. Anyway, Josiah, ano pa pag Mr. Photogenic, pangit to sa personal? Naniniwala ka ba? Siguro, depende po yun. Siyempre, may iba tayong pananaw sa per tao. Pero, siyempre, sa pananaw po nung magulang ko, may tsura ko. Very good ka dyan. Pero I would like to congratulate Mr. San Mateo Rizal, ang pangalan mo ulit? Dwayne po. Dwayne. Oo, Dwayne. Parang you're one of the smallest among the candidates, Dwayne, tama ba? Yes po. Oo, isa ka sa dark horse. I believe so po. Yes po. Kasi I was present during the press presentation at hindi kita napansin doon. Actually, I was the one who asked you a question pero natanong kita because may nagtanong din sa'yo na English ang sagot mo. Sabi ko, Inglesero pala ito. Matanong nga din. Ayan. Inglesero ka kasi kaya siguro nanalo. Ano sa palagay mo? Ba't ka nanalo? Kasi ang mga kalahon mo, ang tatangkad Matatangkad. May mga, ang gugwapo. Of course, gwapo ka rin, Ang gugwapo. Ano sa palagay mo ang dahilan? Ba't ka nanalo? I believe po kaya po ako nanalo kasi we all understand naman po na kami po lahat po kami dedikado sa patimpalak na naganap. Mm-hmm. Feeling ko po kaya po ako nanalo hindi lang po dahil ardent ako sa journey na yon at deserve ko yung corona. Gusto ko makuha yung title po. Feeling ko kaya po ako nanalo kasi I really know how to give and value kindness in every way possible po and I always give kindness to the people around me po. Alam mo, totoo yan na prior to the final night, tinitingnan na ng organizer kung sino ang karapat-dapat sa corona. Yung hindi pasaway, yung laging hindi nalilate, yung ugali sa kapwa nila candidates nila, malaking puntos yun kasi ako nag-handle din ako ng pageant before, may pageant ako before at yun ang tinitingnan namin kahit na napakaganda mo, kahit na napakagwapo mo, kapag hindi ka sumusunod sa rules and regulation na organization, hindi ka mananalo. Congratulations sa iyo. Thank you so much po. And of course, the only rose yes sir among the thorns. Ayan, okay. Ilan kayo naglaban-laban na babae? 15 po kami kasi 15 barangays in San Mateo. 15? And second runner-up ka? Yes po, second runner-up. Pangatlo ka? No? Kasi merong Miss San Mateo, first runner-up and then second runner-up. Yes po. Wow. At meron din pong titles na Trade and Industry tsaka Tourism. Oh, okay. So, bali pang-5 ka? Opo, pang-5. Galing. Tinalo mo ang 10. Di ba? Oo, ganun yun. Thank you, So, sir. naging 5 kayo Pang-5 ka. So, tinalo mo ang 10. Yes po. Oo. Nafe-feel mo ba during the competition, habang papalapit ng competition na makaka-place ka? Nafe-feel ko po siya, sir. Kasi as long as ginagawa ko yung best ko, alam ko, kaya to. Basta, kayanin natin, gawin natin yung best natin, makaka-place tayo dito. Nice. Yan ang attitude. Yes, sir. Attitude. Josiah, nalungkot ka ba na photogenic lang nakuha mo? Being photogenic, siguro malaki na rin
po ito kasi hindi lang naman yung mukha ko yung dala ko eh. Especially may barangay Ampid Uno na nire-represent ko. Then, alam na nila siguro na pag itong photogenic na to is face card agad kung tinatawag nila kasi nasa amin yung camera, yung ilaw, yung spotlight. So, I think doon pa lang is panalo na ako sa puso ng mga taga-Ampid. During the press presentation, yung partner mo naging Miss Darling of the Press, tama ba? Yes po, si Miss Ashley Nicole po. Nanalo ba siya? Yes po, she was Miss San Mateo 2025 po. Siyang partner mo. Parang kayo Yes, maliliit. Parang kayo maliliit. Oo. Tika muna, anong nirepresent mong barangay? Gitnang Bayan Uno po. Gitnang Bayan Uno. Ikaw, pangalan mo ulit? Gian Rose Lamonte. Gian Rose. Apa. Ano po, Barangay Santa Ana. Barangay Santa Ana. Yes Hindi po. ikaw Ampid Uno. Ampid Uno po. Ampid Uno. Kasi merong Ampid 2. Yes. Tapos merong Ampid 3 ba? Wala na po. Hanggang 2 lang. Ayan, okay. Pero umaasa ka ba na makakasama ka sa top 5 sana? Siguro, I'm not expecting because expectation leads to failure rin. Kaya, minomotivate ko na lang yung sarili ko na kaya to, kaya natin. Especially with my handler, hindi niya ako pinupush na dapat makapasok ka sa ganito. Sinasabi lang niya na, kaya mo yan, naniniwala ko sa'yo, do your best, kapit lang tayo kung ano yung pre-practice natin. So, yun lang naman siguro yung look forward. Ay, nanalo naman tayo. Ayun, oo. Of course, kasi ang photogenic, isa yan sa parang, sa isang pageant, yan ang isa sa nilulook out lagi, yung kung sino ang photogenic eh. Ikaw, inaasa mo ba na ikaw manalo? To be honest po, hindi ko po ina-expect na ako yung mananalo kasi lahat po kami magagaling eh. Talagang nung coronation po, basta ang pangako ko sa sarili ko at sinabi ko sa barangay ko na mabigyan ko sila ng magandang laban, manalo o matalo, basta ang gusto ko mabigyan ko sila ng magandang laban at maging proud sila sa akin. Nung coronation po, nung crowning na I wasn't expecting na ako yung mananalo. Basta, ang alala ko po nun, may hawak akong rosary. And then, pinagdadasal ko na, Lord, kahit anong... Rosary during the competition? Nasa bulsa ko po siya. Oh, wow. Tapos, nung crowning na po, hawak ko po siya. Umiiyak na po ako nun eh. Tapos, ang sabi ko lang po is, Lord, kahit anong title po ibigay mo. Kasi, kayo naman... Basta, lagi ko po sinasabi na, kayo po bahala, kayo na po ang bahala kung manalo o matalo. Tapos nung nakapasok po ako ng top 8, and then after ko po mag-Q&A, nag-thank you po ako sa kanya. Tapos nung crowning na nga po, ayun po sinabi ko na, kahit ano pong title dyan, tatanggapin ko kasi kayo naman po yung magbibigay niyan sa akin. Kung ano po yung nararapat para sa inyo, bigay niyo po sa akin. Tapos nung tinawag na po sila na sila yung mga nag-place po, kala ko po talaga nun is like, baka malalaglag po ako, wala pong makuha. Kasi, pero nasa top 8 ka na nun? Opo. Akala ko po talaga nun, wala na akong makukuha kasi yung mga sa tingin ko na deserving na mag-title, natawag na. So sabi ko, sino kaya sa amin sa mga kasama ko pang nakatayo sa likod. Tapos nung tinawag po yung barangay namin, natuwa po ako kasi sabi ko, ako yung nanalo. Pero nung una po, hindi pa po ako agad na nag-step forward kasi may Gitnang Bayan 2 po eh. Okay. Akala ko po, baka 2. Tapos nung narinig ko na uno, tapos tinawag po yung pangalan ko, ako talaga. Nagduda ka pa. Nagduda pa po ako noon. Oo, kasi di ba ang nakalaban mo, matangkad, di ba? Yes po, si Mr. Silangan po. Mr. Si Justin. Yes po, Mr. Tourism. Ang tangkad nun eh. Yes Anong po. height no? Parang 6-footer po. 6-footer. 6-footer o Tapos 6 ikaw? flat. 5'8 po. 5'8"? Yes po. 5'8" ka ba? Opo. Matangkad ka rin pala. Ako na pala nag-iisip sa'yo nung maliit ka. Pero alam ko ikaw talaga natanong ko eh. But anyway, anong ginawa after ng anong pagsalubong sa'yo ng iyong barangay? Nagkaroon... Anong ginawa ng barangay day after mo manalo? After po manalo is, actually wala po kasi syempre busy din po yung barangay namin sa mga projects po nila. And then, naalala ko po is like, first Monday po, after nung pageant, nagkaroon po kami ng barangay activity and then courtesy call din po sa aming barangay. Tapos yun po, binigyan po ako ng award and then gifts po and token of appreciation po for representing Gitnang Bayan Uno and for winning po. Natatanda mo ba ang question sa'yo at anong sagot mo? Ang naaalala ko po is
having a crisis right now in education, what can you do to improve quality? Anong sagot mo? Ang sinagot ko po is, what I would definitely do is to be the voice of the youth and to raise or to push to our government to put an effort and time regarding this issue, because we all understand that ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan, and we should really give them an equitable quality education. And if we succeed on this, we can really achieve what we truly want to achieve ever since then, and we can have a bright future waiting at our doorstep. Thank you po. Galing mo naman. Alam mo ikaw, hindi ko inaasahan. Actually, Yes, sir. I mean, hindi inaasahan kasi hindi kita masyado napansin during the press Apo. presentation. Pero ang ganda-ganda mo pala. Ala, sir, thank you po. Oo, pang beauty queen ang ano mo, ang mukha mo eh. Yung mukha mo pang ano eh, pang binibini. Thank you, sir. May balak ba na sumali sa major pageant? Yes po, sir. Sobrang open po sa possibilities ng pag-join ng pageant. Especially po, naghihintay na lang ng mga opportunity na lalapit din. Anong height mo ngayon? Ano po, 5'7"? Matangkad Yes ka. po, matangkad din. Pangalawa po ako sa matangkad na candidates. Oh, okay. Sino ba pinakamatangkad doon? Yung tourism po. Tourism. Apo, tas next po ako. Oh, okay. Ay, ikaw, Josiah, naalala mo pa kung anong tanong sa'yo? Actually, hindi ako nakapasok ng top 8 during the top 8 lang ang coronation. merong Q&A. Yes But po. yung mga question is during the press conference namin, yung naalala ko lang siguro kung ano yung center of participation na gustong-gusto ko, which is yung active citizenship. Since na more on volunteer ako sa aming LGU sa San Mateo, then yun siguro yung pinaka naging strength ko rin dahil hindi ko lang rin-represent yung barangay. Also the youth sector. Kasi sa San Mateo, I was known for leadership rin po under of the local youth development office po. So kami po yung gumagawa ng mga resolution to make an ordinance po sa aming municipality po. Okay. Queen, anong lesson learned? Sa palagay mo, anong pagkukulang? Meron bang pagkukulang sa feeling mo ba? Meron ka bang kinulang ka ba or something kasi naging second runner-up ka at hindi mo nakuha ang title? Actually, wala po. For me po, nagawa ko yung best ko and wala po akong pagkukulang. Siguro, deserving po ako, pero deserving din po yung ibang candidates. So, no matter what place na meron ako ngayon, I think deserve ko to and wala pong pagkukulang. Oh. Sir, ikaw, sino sa palagay mo kung hindi ikaw ang mananalo? Sino during the competition, sino tumatakbo sa isip mo na baka siyang manalong Mr. San Mateo? Ato po, lagi ko sinasabi sa mga candidate after ng coronation po na si Mr. DB1, yung tinanong niyo po na walang partner that time. And then si Mr. Silangan. Kasi si Mr. Silangan po, towering of height po eh. At saka lumalaban na talaga. Yes po. And then si Mr. DB1 naman po, doon narinig ko siya mag-Q&A nung coronation po. Sabi ko, galing, Tagalog na Tagalog, straight Tagalog. Magaling po siya. And I really thought... At ang ganda ng mukha ng batang. Yes po. And I really thought na siya yung mananalo. Actually, akala ko din nga po siya makakakuha ng Mr. Photogenic eh. Yes po. And maghahakot awards po. And yun po. Oh, pero ibang plano ng Diyos. Yes po. In God's perfect time po. Correct, di ba? Ayan. Kung sakali sumali ka ulit, Josiah, anong part ng preparation na mas pagtutunan mo ng pansin? Siguro yung walk ko po. Kasi medyo sumablay po ako sa walk ko. And number one naging problem ko is yung parang tumatalbog po ako during my walk po. So, dapat siguro ayun po talaga yung pagtuunan ng pansin. Since na yung Q&A naman po, kaya naman po, pero huwag lang tayo maging kampante. Dapat magpursige pa po tayo sa Q&A para maging better pa po tayo para sa susunod po. Yan. Ikaw, Queen. Yes, sir. Sa palagay mo, sino sa palagay mo yung tumatakbo sa isip mo na mananalo? Ano, sir? Siguro yung nanalo din po ngayon. Si Ashley. Ashley Nicole ba yun? Saka po yung tourism, sir. Apo, si Miss Tourism, si Mikael. Kasi ako, sir, hindi rin po ako nag-expect na ako yung mananalo din eh. Kasi mapapasama ka. first time po ako sa local pageant. Opo, talaga.
What do you mean? Ano po, ang first pageant ko po is pinilit lang po ako sa school po namin way back 2023. Tapos next laban ko po is 2025. Mr. and Miss San Mateo po agad. So I was like, ha? Kaya ko ba? Ibig sabihin, ano ka? Handpick ka ng barangay ninyo? Opo, yes sir. O, ikaw handpick ka ba? Nag-screening po. Nag-screen ka talaga. So, ikaw ang nanalo. Paano nag-screen and then walang pageant? Wala po. Bali nag-post po yung SKGB1 sa amin po na nagpapa-audition po sila for the candidates po to represent GB1 po sa San Mateo stage. And at first po, hesitant po akong, sabi ko, parang kaya ko na ba? Deserve ko na ba to? Tapos, but prior to the competition, I mean to this pageant, may nasalihan ka na before? Yes po, kasabay ko po siya. Ayun po, actually po. Magkaklase ba kayo? Hindi po. Magka-schoolmate? Schoolmate po kami. Same po kami ng first pageant 2023. Opo. Okay. Pero, ibig sabihin, marami kayong pinagpilian. 3 po kaming lalaki. Tapos 3 babae po sa GB1. Okay. Okay, pero ikaw na-represent? Yes po, ako po yung napili. Okay. Ikaw, pre-selected ka rin ba? Yes po, actually nagre-request lang po ako nun ng upuan tsaka ng lamesa sa barangay for may activity po para sa organization ko. Okay. Then lumabas po si Cap na, ikaw ulit? O ikaw na Mr. San Mateo? Usap kayo, mama. Ganun na po yung nangyari. Ganun lang kakasual? Opo. As in, nakakuhatak na lang din po ako. Sabi ko, ay sige po. Para rin po syempre sa mga bata and makilala rin po yung organization ko. Kaya, pinush ko na rin po. Oo. Ano organization mo doon sa LGU? In Local Youth Development Office po. Kami po yung nag-monitoring and evaluation sa mga sangguniang kabataan po ng San Mateo po. But you're part of the Sangguniang Kabataan or Hindi different? po. I'm a volunteer lang po. Okay. Yung grupo mo ang volunteer? Yes po. Ang galing, no? So parang kayo parang kayo ang tumitingin, teka muna, parang mali yata tong ginagawa ng Sangguniang Kabataan na to, parang ganon? We're just Or raising... monitoring all the projects of the SK? We're just raising po kung ano po yung magiging problem po. Then, the LIDO rin po is, binibigyan rin po kami ng mga projects po nila like the Facilitation 101 so that we can facilitate po ng mga organization po namin ng maayos. Kasi naniniwala po kami sa ang kabataan ay para sa kabataan nga po. Yun po yung lagi po namin sinasabi po. Queen, ikaw sa palagay mo, sa mga lalaki, sino Yes, ang napipili mo na aside from him, kung hindi siya, na feeling mo ito mananalo? Ano sir, siguro hindi na ako lalayo. Yung partner ko po, si Mr. Santa Ana. Kasi yun sir, na po siya parang super bihasa na siya sa pageant to the point na na-try na po niya yung mga iba't ibang barangay and then other type of pageant, na-try na rin po niya. So, parang sa tingin ko, ay, mananalo to. Nakapasok ba siya? Nakapasok po siya, he's trade and industry. Okay. So parang top 3. Yes po, top 3. Ang galing, no? Ang galing. Pero kung hindi siya, o wala ka na ibang iniisip kundi siya lang talaga? Si Josiah po. Si Josiah talaga. Pero dahil hindi sila. Si Josiah kasi lagi nakangiti eh. Kaya nung nakita ko to, sabi ko sa press, ay sayang, dapat pala itong binoto ko. Pero ang binoto ko kasi noon, na Darling of the Press, yung first runner-up. Si Ivan po. Ayun, yung walang partner. Ikaw kung sa babae, sino ang aside from yung during the competition, sino iniisip mo na magiging winner? Si Miss GB2 po, Mikhail Carlos po. Yung nag-tourism po ngayon. Talagang iba-iba talaga ang ninyo, yes, no? Po. Iba-iba talaga ang mga manok ninyo, no? May naging best friend ka during the competition. Meron po. Sila, sila Mikhail. Yung mga Kazimi family po namin dyan. Ano ibig sabihin nun? May in-endorse po kaming Kazimi aesthetic po siya. Okay. Bali, po kami mga ambassador and ambassadress. Tapos, since lagi po kami magkakasama during the pageant, tapos after the pageant, naging mag-best friends na din po kami. Ilan kayo ang ambassador? 8 po kami. Kasama ng lalaki? 3 po kami, kasama din po kami. Galing nyo Ang galing. Ibig sabihin nakasama ka sa ambassador? Yes, po. Ibig sabihin may nalaglag doon sa ikaw na pasama eh. Ang galing mo Ganun po siya. Oo. Kaya yan. Ano yung bakas mo lang kasi ni aesthetic? Kaya yan. Ang tawag sa ganyan procedure? CO2 fractional po yung tawag po dito. CO2. CO2 is carbon. Tama ba ako?
parang opo, ganun, yata. Para po matanggal yung mga dark spots ko po sa face. Kasi Oo. mapapansin nyo po nung during Mr. and Miss San Mateo na Oo. pag light makeup po ako, may kita po yung umbok-umbok po dun sa face ko. Ayun po. Okay. Anong balak? Ngayon ikaw ang ngayon ikaw ang title sa lalaki. Anong balak? Ngayon po, we are preparing po ni Ashley to represent San Mateo po sa Mr. and Miss Rizal po next year. Oh, wow. Yes po. Oh, it's a big pageant na ito. Yes po. Tuloy-tuloy na po, wala po magpapahinga. Next year na. Oo, so palagay mo meron ka pang ano pang i-improve mo? Sa tingin ko po, i-improve ko po is lahat po. Kasi syempre po, ibang level yun eh. Rizal na po yun, provincial na po. So, what I will improve po is, syempre po, yung Q&A ko po, syempre. Diyan tayo mag-focus kasi yan po yung labanan eh. And then yung lakad ko po and overall performance. At syempre, hindi po mawawala yung pagiging kind ko po sa lahat. Yan, totoo yan. Oo. Ano bang advocacy mo? Equality and diversity po. Nice. Oo. Ikaw, Queen. Eco-consciousness po. Nice. Pwede ka sa Miss Earth. Ay, sinabi rin po niya yun. Oo. Sabi niya sa akin, Ate G, try mo kayong mag-Miss Earth. Oo. So, Oo nga. possible naman po. Oo, possible, correct. Oo. Anyway, sabihan mo ako pag balak mo. Kasi kaibigan ko mga taga Miss Earth. Ikaw, anong balak? Sa akin naman po is good governance po. Good governance talaga. Doon ka na talaga, no? Yes po, which is po yung center of participation po kasi is covered na po lahat po ng advocacy po nila. May balak ka bang maging politiko? Wala naman po. Yung apa lang eh. Alam mo, pag nag-aka, ibig sabihin, nagdadalawang isip ka na niya kagad. Syempre po, nagdadalawang isip rin po kasi hindi rin po madali kasi. Yes. Kasi pagiging public figure po, kailangan nyo ng accountability sa tao. Hindi lang siya basta verbal lang ng verbal. Dapat may actions. Okay. Bago ko kayo pakawalan, kasi matatapos na rin ang oras natin, tanungin ko mo lang muna si Queen. Queen, sino ang ina-idolize mo sa mga Filipina beauty queen? Ano po, si Emma Mary Tiglao, yung nanalo po ng Miss Grand International 2025. Oh. Actually, ngayon po, pinapanood ko po yung how she walks and then yung kung paano po siya sumagot sa mga Q&A. Grabe. Ang galing po talaga. Oo. Opo. But remember, lahat ng yung mga national pageant, iba-ibang atake doon, ha? Opo, yes kasi po. sa Miss Grand Philippines, pwede yung ganon. Yung atake ni Emma Mary Tiglao. Pagdating sa Miss Earth, ibang atake Opo, din. iba rin Dapat. po. Iba rin sa binibining Pilipinas. Iba rin. Magkakaiba yan eh. Oo, kasi kaya doon mo masasabi na yung galaw na to pang pang binibini. Itong galaw na to pang pang Miss Earth ito. Yung galaw na to pang Miss Grand na to. Iba-iba kasi atake noon. Kaya you be very careful. Kaya kailangan kapag kung saan ka sasali, alamin mo yung history ng mga queens nila. Kasi doon nagbabase yun eh. Oh, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Oo, okay. So, bago kayo pakawalan, may gusto kayong sabihin, pasasalamatan sa inyong mga local LGU. Please go ahead. So I'd like to thank you, the Municipality of San Mateo, for having this event. Syempre, hindi lang yung crown yung nakuha, syempre, yung bonding namin, yung brotherhood and sisterhood. Then also, the Kazimi Aesthetics, yung home naming tatlo. Ano po? Yung Tourism Office, San Mateo Tourism Office, syempre kung wala kayo, wala ring Mr. and Miss San Mateo. Oo. Pangalanan yung mga tao sa tourism, ang babait ang mga tao doon. Yes, sir. Go ahead. So, ayun po, since nasabi na ni Mr. Josiah yung mga ipagpapasalamat namin, syempre, thank you din sa ating host, si Attorney, at Sir Attorney Ton, di ba? Okay. Pasalamatan mo ang mga taong tumulong sa'yo. Yun po, thank you din po sa mga taong tumulong sa akin. Sa Barangay Santa Ana, grabe, kung hindi nyo ako pinili, hindi ko to may experience lahat. Yes. Totoo Thank you yun. rin po kay God, syempre. Totoo yan. And of course, the Mr. San Mateo Rizal 2025. First of all po, I want to thank God kasi hindi ko po magagawa to kung wala siyempre si God. And then I want to thank my handlers, Miss Sam San Diego and my SK Poliana Baluboa, and of course yung mga candidates po kasi si rin po yung nag-lead sa akin to a better place kasi nakarinig ako ng iba't ibang storya, iba't ibang lesson at inadapt ko po yun kasi part po yun ng growth. And syempre po I want to thank San Mateo, Sir Randy, Direk Jaja and my family as well. And I want to thank DWIZ po for letting us to go here and to guest po here. Thank you po. Anong ginagawa nyo ngayon sa San Mateo? Anong role ninyo? Lalo na ikaw, anong role mo sa San Mateo ngayon?
Ngayon po, aside po from sa mga ambassadorship po, I'm planning po na mag-create po ng something that can really help the youth po. And pinaprocess ko pa po, iniisip ko pa po kung ano yung makakatulong sa youth, especially po sa mga hindi nakakapag-aral po. Yes. Pero wala pang binibigay. Anong responsibility na ibinigay sa'yo ng LGU ng San Mateo? Wala pa. Pero as the role model po, syempre, tulong din po sa mga public servant po. Yes, and of course, promotion of San Mateo. Yes po. Oo. Ikaw, ganun din? Same lang din po. Oo. Apo. Pero doon sa ano nyo, sa barangay nyo per se, may binigay bang responsibility sa'yo? Aside from being a role model, wala pa po. Looking forward pa ang po. hirap, may role model. Di ba, know, sir. Josiah, role model ka. Si Josiah, may binigay bang sa'yo, responsibility ang barangay nyo? Actually po, wala naman po binigay na responsibility. But kami po ni Ashley is, pinupush po namin na matuto rin po yung mga bata, especially in voters education po. Yun po talaga yung number 1 po na gusto namin isulong sa mga kabataan po ng Ampid Uno. Ayan, okay. So, there you have it mga kaibigan. Ang aking mga bisita ngayon, ang mga winner po naman ng Mr. and Miss San Mateo Rizal. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong tatlo. Thank you, sir. Thank you so much. At mga kaibigan, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa inyong pagsubaybay dito po naman sa ating Spotted Podcast Edition. Bye!